Ayun guys, nandito tayo sa bahay ni Moira tsaka Jason. Ito guys, ako nabalitaan yung naghiwalay sila. Nakipagbalikan na sila dito. Ayan, so nandiyan na si Moira. Yes. Kakanta raw siya guys mamaya. So may dala siyang acoustic. Siyempre dala nila yung mga musical instrument nila dito. Especially gitara. Guys, papunta tayo ngayon sa isa sa mga subscribers natin, Ayan, so naimbitahan tayo. And actually dapat interviewin namin siya, pero medyo nahiya sa camera. Kaya makikipagkwentuhan na lang daw muna siya sa amin. Ayan, then siguro kami na lang din siguro yung mag-share sa inyo ng experience nila para malaman natin kung ano ba yung napagdaanan nila dito sa Canada. Yun guys, itong guest natin na to, singer to. Isa sila sa sikat na singer sa Pilipinas. Wow! So mamaya ulaan nyo guys kung sino yun, then pakilala namin sa inyo. Yan. Okay lang naman daw sila magpakilala, pero yung pagdating sa interview namin, medyo nahiya sila magkwento. Kaya kami na lang yung magkukwento sa inyo. Yan. Sikat to guys na singer. Ayan guys, on the way na tayo sa kababayan nating bibisitahin natin for kamustahan or interview. And i-reveal ko nga pala ang kanilang name. So sikat na sikat to. Akala ko yun na yun, mga singers na yun. So ito si Moira and Jason. Moira and Jason ng Calgary. So akala ko nagkabalikan sila nung nag-email si Moira na magpapa-interview nga sila. Pero sila yung version ng Moira and Jason kasi singer din naman daw sila. Oh! Anyway, eto, maganda tayong makapulot ng aral dito kasi nagpahapyaw na siya. So they came here dito sa Canada ng 2020 and alam nyo ba, in 2 years time, PR na sila. So family of 5 sila, guys. Family of 5. So may 3 kids sila. International student ng 2020 and by 2022, PR na sila. So, 'di ba parang amazing, ang galing, ang galing. So sana all alamin natin kung ano yung sikreto nila. So ano ba yung pathway, yung tinake nila para ma-PR ng ganun kabilis. So samahan nyo kami guys. Ito ang ating environment for today. Minus 11, 'di ba? Hindi nag-snow, pero nakikita mo yung matataas na tambak ng snow sa mga tabi-tabi diyan. So hindi ganoon kalamig, guys. Kayang-kaya na. Kasi minus 11 na lang naman. Oh, ito minus 10 na lang. So, para sa mga taga Calgary, wala na lang yung minus 10. Kaya na yan. So, lang tayo ngayon, puff jacket. Oh, tingnan niyo yung ganda ng mga highway ng Calgary. So, malalapad or malalawak yung highway ng Calgary. Minsan nga lang nakakalito kasi kahit may ways ka, ang dami ng, alam niyo yun, pasikot-sikot na minsan nalalagpasan na ni Alvin. Minsan, kakamali pa rin talaga ako. Yan. Dito naman, pagka lumampas ka, madali naman kasi bibigyan ka naman ng panibagong ruta eh. Yeah. So balik ka lang ulit. Babalik lang. Parang madadagdagan ka ng 3 minutes, 5 minutes kasi namali ka ng turn right, ganyan. Ayun guys, nandito tayo sa bahay ni Moira tsaka Jason. Ito guys, ako nabalitaan yung naghiwalay sila. Nakipagbalikan na sila dito. Oo, nagbalikan na sila dito sa Calgary. So, alamin natin guys kung ano yung story ng buhay nila. Pero, kwentuhan na lang kami kasi nahiya sila sa camera eh. So, kami na lang yung sa inyo, mag-share sa inyo ng mga pinagdaanan nila dito. No? Ayan, ganda na. Yeah, oo, ganda nga ng community nila dito. Ayan, to guys, baka may gustong bumili for sale, Ayan. Ang laki ng bahay niyo, tsaka ang ganda ng may garahe, Kunin mo na nga. Number 56 guys, baka may gusto kayo. Southeast. Oo, Southeast. Tara. Ayan, okay. So, let's go. Yung style ng bahay niya parang sa Banff, no? Yan, tsaka ang ganda ng weather ngayon guys, no? Although minus kami
11 ba sabi ko kanina. Yeah, pero hindi siya ganun kalamig. Yun ang maganda dito sa ano nga guys, no, sa Calgary talaga. Kahit sabihin mo ng mga ganun yung mga minus 10, minus 8, hindi siya ganun kalamig kasi nga meron kaming tinatawag na Chinook wind. Nag-iinarte to eh. Maarte ang baby? Yeah, maarte. Come on. Come on. Hello! Pasok na tayo. Ayun na. Ayan, so nandiyan na si Moira. Yes! Kakanta raw siya guys mamaya. So may dala siyang acoustic. Siyempre dala nila yung mga ano nila, musical instrument nila dito. Especially gitara. Hindi, joke lang guys. Ano siya, kapangalan lang nila. Nagkataon lang nila. Jason and Moira yung ano nila. Pangalan. Ayan, so. Hi, hello! Okay lang? May video, okay lang? Yeah, okay lang. Ayan. So sila yung singer guys. Si Moira tsaka si Jason. Ayan. Hi, Jason! Hello? Bagong gising kasi. Kaya medyo Oh, mami. close natin yung door. Malamig. Mga anak namin eh, sayang. Oh, may ano kami. May 2 boys din kami. Boys kami, pero flying spirit. Okay. Sa jump. Classmate nila. Susunduin niyo na lang mamaya. Hindi, dadaan. Dadaan. Nahiya pa siya sa bagong tao eh. Carry mo yung... Ganda naman ang bahay nyo. Wala naman eh. Ganda nga eh. Wala kami, upa. Yan. Upa lang ba ito? Sabi ko kanina kay Emma, siguro kanila na to. Sabi ko first day lang. Okay lang mag-video sa inyo. Yeah. Mahalo ka, no? Ayan. Ito yung bahay nila guys. Ganda oh. Magkano? Yung bahay dun sa tapat. Yung kanina guys. Yung sinasabi ko sa inyo. Yung number doon. 800,000 pala. Ang laki ng tinaas. Grabe. Oh. Dito, nag-rent kayo magkano? Ito 2,000. Sa family of 5 na yun. Pero wala pa Pero ano doon. wala pa yung ano namin, mga bills, electricity, wala pa yun. Okay. Kasi galing kami apartment sa Mhm. may Woodlands. Okay. Woodbine. Southwest. So magkano yung ano na kung natin doon? 150 kami doon. Uy, pareho tayong starting. Oh, kasi ano yun eh, 2019. Oh. 2019 hanggang 2021. Okay. 3 years kami. 2 bedroom. Tapos, lumipat kami dito ng 2022. I see. Tapos, yun, mga 1 year something pa lang kami dito. Okay. Ganda no? Ilang floor to? 2 floors. 2 floors. Tapos may basement din siya. Pero 2 bedrooms lang. Pero anak namin tatlo din. Oo. Sa baba may room din. Hindi siya tawag doon yung finish. Okay. Finish basement. Ano siya? Gusto mo silipin yung basement? Sige, pwede. House tour tayo guys. No? Pumayag naman sila eh. Ano siya? Nag-banda-banda. Talaga? Tapos kami mamaya. Oo, darating yung kabanda niya. Nag-practice sila. Pero mamaya pa mga 5 pa. Okay. Di ba nag-ano ka rin ata? Oo. Pero yata tayong drum set eh. Alexis? Oo. Nitro ba yan? Oo, Nitro. Yeah. Paano nakikita ka sa Facebook? Namumukhaan kita. Wala Facebook eh. Hindi, parang yung banda. Saan ka tumutugtog? Wala, bago lang kami. Trip lang to. Oo, parang nag-start lang kami Ganda ng August. naman. Ayos ah. Yung banda namin, nag-start lang kami ng August. Parang nag-form lang kami kasi yung office mate ko sa PBS. Mahilig din mag-gita at saka kumakanta. Sabi niya, sige, hanap tayo ng mga ano. Kompleto kayo. Actually, yung mga band members is ka-church niya. Okay. Sa Couples for Christ. Talaga? Oo. Kilala mo si si Ay! Dwayne. Hindi. May CFC din daw yun eh. video nyo. Parang napunta kayo sa birthday party ng Oo, ni bata. Dwayne. Anak ni Dwayne yun. Tapos yung bassist doon, yung long hair na may salamin, Oo. bassist namin. Talaga? Siya pupunta dito mamaya? Hindi siya makapunta eh. So, ibang bassist. Okay. Si Mike. Oo, kilala. Si Dwayne ang doon, yung kaibigan namin na si Dwayne. Siya yung may kakilala doon. Oo. Kasi CFC din yun eh. Si FC din. Oo, si Dwayne. Niyayaya nga kami. Yeah, kami din niyaya. Niyaya kami, pero hindi pa kami nakaka-join eh. Yan, ganda guys ng setup niya oh. Para na tayo ng drum set. May bass. Kompleto, guitar. May stop box din siya oh. Yan, ganda.
Mamaya practice kami. Kung dito pa kayo, gusto mo ikaw mag-drums. Oh, tingnan natin. May puntahan din kasi kami. Pero tingnan natin. Oo. Punta kaming cross iron mamaya. Pero wala namang oras na mamasyal kasi yung kapatid kasi guys ni Emma papatingin ng mga bags. So magtitingin kami mga MK, mga ganun. Oh, okay. Kaya, pero wala namang time. Hanggang naman ang cross iron nata ngayon. Oh. Ganito yung dati kong amps. Pero mas malaki dito, katana. Oo. Yung Nasa Pilipinas, Sa Pilipinas din. binenta ko na nung Ako din eh. Binenta ko rin. lahat binenta ko. Yung dalawang 2x12. Oo, mas malaki dito. Yung MK1. Ganda rin. Good to. Gusto ko yun. Mahal. Tsaka ito, yung bass. Yung bass ko dati na amps. Fender din, pero yung mataas. Oo. Ganda. Ano lang yata ito eh. 30 watts lang yata ito. Yan. 40. Sa'yo lahat to gamit. Hindi, ito hindi akin to. Itong bass hindi akin. Pero yung mga amps sa'yo lahat. Oh, ito lahat akin. Wow. Ito kasi niregalo ko sa anak ko kay Kira, yung 16 years old na babae. Mhm. Gusto daw niya mag-drums. So, yun, niregalo ko to Kira. Ganda. Pares tayo ganyan din sa akin. Ito kasi, kawork ko sa Walmart. Binibenta niya yung, itong drum set na to. Kasama niya yung speaker. Magkano mo na ako? Mataas siya binenta pero parang kumbaga tulong na lang. Kinuha ko na lang. Actually, Magkano mo hindi na pa bayad yan eh. Magkano mo na kuha? 500 kasama to. Mura na. Kasama to? Kasi Oo. nakita ko sa Facebook. Sa akin, nabili ko, 400. May kasama na rin siya na speaker, pero mas maganda to, Alexis. Kasi nakikita ko sa Facebook, parang nasa 350 lang to eh. Ngayon, pero dati, mahal kasi. Kasi parang brand new nito, 580 lang, di ba? Sa akin, 400 ko nakuha eh. Oo. So, sige. Ano naman eh, pay whenever. So, ngayon, di ko pa bayad yan eh. Ganda. Tapos ito, meron pa yan doon. Oo. Ayan, so yan guys, sa akin kasi medyo masama ang gising. Play ka muna dyan. Si Zion eh. Sige, kalkalin lang. Remove muna natin tong jacket mo para makaano ka. Nagdalo kasi kanina. Sige yan, ang dami toys. Ayan. Okay, so yun guys, makikipagkwentuhan muna kami dito. No? Mamaya na lang ulit. Mamaya na lang ulit. So yan, habang nagkakwentuhan to si Alwin and then Jason. Yan, nilalaro muna ni Tita Moira si Zion. Yung mga toys ng kids ni Moira o galing pang Philippines yan. Bit namin. Nagbitbit din pero konti, limited lang. Kasi yung mga toys pa niya nun, mga sounds lang, mga musical. Oo. Siguro mga ilang balikbayan box yun, no? Anong toys na? Oo, kasi family of 5 kayo, so 10 boxes, no? Dalawang balikbayan box pala, puro toys daw. O, diba? Blind box, puro sapatos. Puro sapatos niya. Eto, pareho kayo ni Alvin. Diyos ko. Sapatos niya na naka-box din. Oo. Tapos nagtutukan yung mga airsoft. Yung mga ano niya, yung mga Jordan, ano yung Jordan matawag doon? Lebron. O yung mga rubber shoes. Oo. Pagdating dito, nag-expand. Mag-expand Ayun talaga lang. talagang lobo. Di na napakinabangan. Sayang. Sayang yung space. Iba na lang Hindi sana. kaya yung climate siguro dito. Or, no, bakit kaya? Pwede. Sa pressure, no? Baka Ganon. pressure. Oo, sa bagay. Tama. Ayan. So yan guys, katatapos lang namin magkwentuhan. Madibdibang kwentuhan yan. Ganda ng story nila. Yung kwento nila, yung parang malapit, konti na lang yung parang... Mag-give up ka Oo. na, maubos na yung sa timeline nila. Oh yeah, oo. Mag-expire na. Oo, buti na lang guys. Alam mo yun? On. Para sa kanila talaga tong Canada. Oo. Depende kasi yung tier to PR once in kailan ba lang Isang beses binibigay? lang. Isang beses lang yan sa history ng Canada binigay. Tas Sana nasakto. sa atin din. Tingnan. Depende sa swerte natin. Kasi Yeah. pandemic ka. Oo. Pandemic time sa swertehan. So yun yung time na hindi mo alam kung ano mangyayari kinabukasan. Pero yung iba talaga struggle, no? Mauubos na yung PGWP. May nakita ko nagpo sa mga groups. 3 years na yung PGWP niya ha. Hindi pa rin niya ma-reach yung Yung score para kasi ma-select- 540 Para Oo. ma-select siya. Kaya hindi niya alam anong gagawin niya kasi naka Yun 3 nga years na yung siya ano eh. dito. Ayan. So guys, no, after namin magkwentuhan, kainan naman daw ngayon. Merienda lang daw, merienda. Ayan. So house tour na rin natin dito sa ano nila. Ang ganda, ang ganda. Ayan, yun yung backyard. Oh, di ba? Tapos nasa gitna yung ano nila, oh. Ang ganda, ganda ng bahay nito. Kira! Tapos ito yung kanilang likod. Oh. Parang ganda. Papa, ano na?
Bali 2,000 to, no? 2,000, no? Ano? Yeah, 2,000 daw yung ano dito guys, rent nila per month. Pero buong bahay na. Oo. Diba? Okay na okay. Pinakamura siya sa nahanap ko. Oo nga eh. So, with the research skills, at least, di ba? Yeah. So mamaya namin kukwento sa inyo yung ano yung mga pinagdaanan Share nila nila. dito. Nahiya kasi sila mag-share ng story. Hindi mahaba eh. Oo. Ilang minutes yun. Yeah, so ano na lang ni Emma mamaya, ikukwento na ni Emma yung mamaya. Yeah, tapos yan, nagluto pa sila, Thank you. Ay, favorite ni Anne. Oo nga, eh. Sige, so yun guys, kakain muna kami. Then, siyempre, konting kwentuhan pa ulit. Okay. Okay guys, so merong, di ba nga, Jason and Moira, no? May banda to eh. Alam niyo naman, singer. So, tingnan natin yung ano. Nagpa-practice kasi sila dito. Di ba nakita niyo kayo guys yung ano, studio sa baba? So, pakita natin. Okay. Nagja-jamming kasi sila ngayon eh. Ayan. Sensya na, medyo, ano to Storeboy natin itong mga to. Ayan, ayan. Silip lang ha. Ayan. Ito. Oh, siya naman. Siya naman. El Bimbo naman tayo. Okay guys, so nandito na tayo sa bahay. Medyo napasarap yung jamming namin, no?
hanggang sa nalobat na tong camera natin. Ayan, so kakwento namin sa inyo guys yung experience ni Moira at saka ni Jason. Yan. Sana we'll do justice sa mga kwentuhan namin kasi mahaba-haba Haba, talaga yung oo. kwentuhan namin. Alas 3 kami nandun. Ako, nakauwi na kami ng alas 9:30. So, 'di ba? Nag-enjoy talaga kami. Sobrang accommodating nila, hospitable talaga ang mag-asawa. And parang ayaw pa nga sana umuwi ni Alvin kung hindi lang naubos yung milk niya. Oo, ang Zion. sarap kasi mag-jam. Na-miss ko Masarap yung pag-jamming ng Oo. ano eh. Kasi nagbabanda ako before, so yun lang. Tsaka it's nice to have friends talaga. Parang na-feel namin na, ang saya. Parang nagkaroon ka ng another family. Yeah, isa Mga rin kapatid. isa rin yan guys sa reason kung bakit gusto ko rin mag-interview ng mga kapwa natin Pilipino para at least nagkakaroon tayo ng maraming kaibigan, di ba? Network, Yeah. ganyan. Sobrang saya rin talaga Yeah. mag-reach out and to know their stories. Yeah, tsaka syempre, thank you na rin sa food. Ang sarap ng ano nila, nag-prepare hinanda nila talaga rin ni sila. Nagluto. Moira at saka ni Jason sa amin. Yeah. Thank you, Moira and Jason. Oo. Yan, di ba? Parang naaalala ko pa rin na hindi na sila magkahiwalay. Oh, nagkabalikan ko na sila guys. Ayun, yun yung version ng Calgary. So, So, anyway, ano ba ang story ni Moira and Jason? So, si Moira and Jason, actually, pumunta dito sila sa Canada ng 2019. Pero kasi yung start ng studies ni Jason ay 2020. So, winter intake siya. And ang ginamit nilang pathway is yung international student pathway. Yes. So, yung guy yung nag-aral, data analytics sa Bow Valley College dito sa Calgary. And 1 year lang yun Yeah, na. Pero 1 year. kahit 1 year yun, grabe ang mahal ng tuition niya. Nasa 35,000. Mind you, yung tuition ko, aabot niya ng 36 to 37,000 din. Basta ganyan. Pero 2 years. So, sa kanya, mahal yung course niya ha. Kasi it's IT related. Pero syempre, promising din naman yung future kapag IT related talaga dito guys sa Canada. Particularly din sa Calgary. May mga ano din yan, magandang future. Lalo na sa pagiging PR. So, anyway, yun nga. First year or isang taon lang yung studies ni Jason. So, since si Jason ang student, si Moira ang Open work permit. open work permit. And Moira and Jason, they have 3 kids. So, biruin nyo yun. Sabi nga ni Moira and Jason, so, kung pupunta sila ng Canada, lalaban sila ng sabay-sabay. Hindi pwedeng may iwan yung Mauna yung kids. dalawa, So, oo. if mag-fail, bahala na. Mag-fail din ng sabay-sabay, 'di ba? So, ganun siya ka-determined talaga na as a family. Kasi, syempre, yung iba din, nag-iisip, isasama ko ba yung anak ko? Kasi, syempre, mas makaka-discarte talaga yung mag-asawa kung walang kids. Lalo na kapag maliliit kasi hindi mo maiiwan sa bahay yan eh. Pero sila, buo ang loob nila talaga Yeah. na ganito, kung ganito yung tatahakin natin sa Canada, sabay-sabay tayong lalaban at gagawa ng future. Anyway, sabi niya nga pala, nag-try muna pala sila sa Australia. Although, syempre, because of certain requirements, yan, nagka-problema, hindi na nila prinusid yun. So, dito na sila nag-try sa Canada. So, bilang open work permit si Moira, so ano ba yung mga trabaho na ginawa niya? Saan siya nagtrabaho? So, syempre, hindi ko na naaalala lahat. Yung naalala ko, nag-Walmart siya. Ayan, Walmart, and Oo. then may clinic siya. Lumipat din ng clinic. Basta apply din ng apply si Moira. Tapos, nag-try din siya sa as healthcare aid, yan, sa mga seniors. So, meron ding nursing background si Moira. Although, pagka-graduate kasi niya ng nursing, yan, nagpakasal na rin kasi agad siya. And hindi niya na-practice ang pagiging nurse. So, nag-bear na siya ng 3 kids. So, stay-at-home mom na Yeah. siya. Tapos, pagdating dito, guys, nagulat ako na, ikaw yung open work permit. So, how did you handle it? Kasi for all those years, di ba, sobrang tagal na rin, ilang taon siya nag-alaga, stay-at-home mom sa kanyang kids. Bigla siya magtatrabaho Yeah, dito pagdating sa dito, Canada pa, no? Oo. Diba? Siya yung magtatrabaho talaga. Yeah, so, sabi ko, super buo talaga ng loob. Kasi kami, switch kami ni Alwin. Ako yung nag-aaral, si Alwin yung nagtatrabaho. Sila naman, yung babae nag-work, yung lalaki yung nag-aaral. Although, ito nga pala, hindi lang basta-basta nag-aaral si Jason. Nag-work din siya, part-time. Unang-unang trabaho niya raw guys, hindi ako nagkakamali, dishwasher daw siya sa Dishwasher. Red Lobster. Sa Red Lobster. Dito sa May McLeod. Actually, nagsabi pa si
si Jason na yun nga may point in time na naiyak na siya kasi nga syempre you're doing this dishwashing in Canada and then IT siya, di ba, sa Pilipinas? sa Philippines project manager na siya. Oh, So, okay. syempre 'di ba, meron talagang hardship or struggle. Although pinasok natin talaga 'yan pero yun 'di ba, kakayanin kasi sa umpisa lang yan, sabi nga nila, struggle talaga sa umpisa pero when we look at them, tapos lalo na sa bahay nila, all we can see is that happy sila talaga and Yeah. content. Yan, lalo na ngayon na, yun nga sasabihin namin, in just a matter of more than 2 years, na Yeah, PR na sila. PR na sila. And paano ba nila nakuha yung pagiging PR? So, anong pathway dito sa Canada o sa Alberta? So, ang naging pathway nila is through TR to PR kasi during the pandemic, nag-open oo. yung kind of program na yan. And actually, hindi na yun mauulit. Pero hoping din na syempre under certain circumstances, Malay natin. maulit kasi hindi siya talaga basta-basta in-open na program. In-open lang nila yun because of the pandemic. Yan. So, isa sila sa mga lucky families na na-PR because of the TR to PR pathway. Oo, pero bago sila na PR, may mga nadaanan rin silang ng mga hindi maganda. Parang nandun yung kaba. Kasi parang limited na lang din kasi Yan. yung oras nila Yan, as we mentioned, 'di ba, si Jason, he took a 1-year program. So kapag 1-year program ka kasi as an international student dito sa Canada, ang PGWP mo or 1 year lang. postgrad work permit mo ay 1 year lang din. So ibig sabihin, after mong mag-aral, may 1 year na ibibigay yung gobyerno sa'yo ng Canada para mag-work ka. But during that period of time, within 1 year, dapat naka-PR ka na. Otherwise, pag end nun, uwi ka na, Oo. or magiging tourist visa ka na Tsaka lang. or naghanap sila ng Lamia, Or right? yun, naghanap din ng Lamia. So, yun yung risky, Yeah. 'di ba, sa 1-year program. Okay. Although, na-open ko rin actually, guys, na meron akong nabasa sa Pinoy Canada Group na 3 years PGWP na to pero hindi pa rin siya ma-invite dito sa Canada. Hindi siya ma-draw kasi yung scores niya mababa. Although, hindi natin masabi kasing mababa. Actually, mataas na yan if mga years back. Pero kasi ngayon, ang taas na ng labanan. Nasa 540 na yung score. So, even if, matatapos niya na yung 3 years PGWP niya, hindi pa rin siya na PPR. So, nag-iisip siya paano ma-extend yung stay dito sa Canada, which is through tourist visa ba? Or hahanap na lang din ng job offer through Lamia. So, yun din talaga So, yung umabot danger. sila sa point na ganun, guys, na Yun. parang malapit na kasi mag-end yung visa nila. So, talagang andun na yung kaba nila. Oo, yung anxiety. Lalo na ito, guys, 3 anak ang bitbit. So, pray na lang din ng pray kasi ayaw mo rin naman bumalik sa Pinas na failure kasi hindi ka na PR, hindi na draw. Pero ito, syempre, malakas yung kapit nila kay Lord na, alam nyo yun, blessing din talaga yung TR to PR. Hindi yan binibigay sa lahat. So, naswertehan din na during the pandemic, ayan na, nag-open si Canada ng TR to PR pathway. Yeah. So, sana, di ba, when we go to that point na rin, meron din tayong makuhang swerte dito sa Canada. Kasi the competition is really tight, guys. Kahit na sabihin natin may 3 years PGWP ako, yung international student pathway talaga, guys, it's not a guarantee for PR. Kaya dapat ngayon pa lang nag-aaral na kami what are our options if ever hindi kami ma-draw kasi super taas ng scores. Tsaka ano pa yung baby binabanggit niya? Yung parang may hours daw na required Oo, nung that buti time? nga. Kasi para ma-qualify sa TR to PR pathway, kailangan mo ng 1,560 Ayun, hours. oo. And ito si Jason, saktong-sakto na 1,560 hours yun. Otherwise, hindi sila Hindi maka-qualify sila for ma- TR to PR PPR. pathway. Kaya sabi ko nga, it's really meant for you. Para sa kanila talaga. Oo, kasi kung hindi, di ba, parang kulang, you're just 100 hours short, parang malulungkot ka doon. Pero Hindi ito, masakit, no? sakto sila. So, they are really guided and blessed by God na ito yung direction or para sa Canada rin talaga sila. So, they are really blessed.
And yun, Yeah. 'di ba? Yun yung mga struggles So, nila. actually guys, sobrang haba ng kwentuhan namin, no? Kaya yun na lang siguro yung masishare namin sa inyo. Oo. Yung And then, pinaka-summary oo, na lang. Yun, parang hindi naman naging easy rin agad-agad. May mga struggles, nakita nyo naman. Yan, yung mga nakita natin, dishwashing, tapos palipat-lipat din ng work si Moira to test the waters. Kasi syempre, we have to know kung saan ba tayo mag-grow, magta-thrive, saan ba mas okay yung salary, saan mas okay yung benefits. So, hindi agad talaga tayo settled when we get here. So, there's a time for exploration. Yes. And ito ang maganda, sobrang tumanim sa isip ko yung sinabi ni Sis Moira. Kasi kapag mag-asawa talaga, partners talaga kayo dito sa Canada, no? Kapag nag-away daw kayo, kailangan magbati agad. So kasi kayo lang yung magkakampi dito eh. You are best friends, kailangan teamwork. So na-realize ko nga na, sabi ko nga, oh, ganito rin, syempre may pagtatalo din kami minsan Kaya ni wag mo akong Alvin. awayin. Yan, hindi naman. Mag-aaway kami, pero kailangan din namin maayos yung away namin or problema. Sa amin naman guys, even sa Philippines pa kami, pagka tampuhan kami ni Emma, hindi namin pinalalampas yung isang araw na hindi kami maging okay. Yes. Wala rin kasing choice. Hindi, di ba? Tayo naman ganun, di ba? Hanggat maaari guys, pag kunyari nakahiga na kami, hindi kami nag-iimikan, talagang darating ka sa point talaga na Kailangan mo na kausapin. kailangan mo na kausapin. At kailangan nyo nang ayusin. Yan. Kasi, Hindi namin talaga, oo, totoo yun guys, hindi namin hindi pinapalampas kayo yung isang araw makakaplan na hindi kami okay. nang maayos kung ayaw ng isa or galit yung isa. So, yun yung maganda rin kila sis Moira and Jason. Kaya Moira and Jason sila, kasi meron silang teamwork and they know kung paano ba i-fix yung things kapag hindi nagkakaayos, Yeah. 'di ba? Yun yung maganda kasi sabi nga ni sis Moira, i-treat mo yung partner mo as your best friend kasi siya lang din talaga yung matatakbuhan mo, malalapitan. Yes. So, yun, ang ganda ng mga itong interview na to, hindi kami yung nag-i-impart ng lesson, di ba? Kami yung nakaka-learn from them kasi sila na yung nagdaan sa ganitong Oo, kasi tayo path. halos isa't kalahating taon pa lang kami. Oo. Kumbaga sila may experience na talaga. Totoo. And we enjoyed having this conversation, meet up. Hindi nga to formal interview kasi kwentuhan talaga, nakipag-bonding kami, nakipag-jamming. Yeah, And, hindi ko ina-expect na may setup siyang ganun. Oo, Galang ganda. grabe. Parang feel ko nga, na may similarities sila. Yan, sabi ko, Mahilig sa music. jive na jive sila. Yeah. Nag-drums, guitar, Yeah. kung ano man yung mga ginawa nilang doon. So marami kaming videos, hindi ko na alam. Basta ina-upload ko na lang sa Facebook yun, syempre sa YouTube, para maging serious pa rin ang ating interview. Hindi ko na masyadong imimixa ng mga jamming sessions nila. Pero overall guys, sobrang nag-enjoy kami. Sobrang And- nag-enjoy kami. Yan, and we feel blessed knowing their family. So si Sis Moira and Jason. Yan. Kaya guys, kung sino may mga gusto magpa-interview dyan, even mag-share lang na experience natin dito sa Canada. Just, pwede kayo mag-comment, pwede kayo mag-email sa amin at alwinandemma@gmail.com. Yan, para may schedule natin kasi busy rin naman kami talaga guys. Kaya Actually, parang every siguro, Saturday lang. Saturday lang kami din available. Yes. And if you are here in our place, we can visit you guys. Yeah. Yun, Kami pupunta sa inyo guys. Share lang tayo, di ba? Oo, parang sila Jason and Moira, kung ano naman yung rules nila, like, naging shy sila sa camera in telling this story. Yeah, hindi namin yun. siya kinuna habang Sabi, nagkukwentuhan kami. after na lang daw when kapag chill na, so okay na yun. So we Yes. respect each person's request in doing this interview. Meron na rin nag-message na pwedeng mag-visit nga pero ayaw nila Ayaw ng din ng camera kasi camera. shy type. So we understand it kasi Okay lang shy yan. din ako eh. Okay Shy lang type yan. din ako eh. Yeah. Okay. So, Oo. meron ka pa sa dagdag? Yun na lahat. So thank you again Yeah, thank you Moira again. and Jason. Yeah, we feel blessed knowing your family. Yes. Okay guys, so dito na namin tatapusin itong video na to at alam kong napakahaba na, no? And I hope na nag-enjoy kayo sa aming vlog ngayon ni Emma. Yeah. Alright? So hanggang dito na lang. See you on the next one. Peace!